Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Let's meditate on diary entry number 1204. It was August 1st, 1937. One day retreat. A retreat of suffering. O Jesus, in these days of suffering, I am not capable of any kind of prayer. The oppression of my body and soul has increased. O my Jesus, you do see that your child is on the decline. I am not forcing myself further, but simply submitting my will to the will of Jesus. O Jesus, you are always Jesus to me. Agosto 1, 1937. Isang araw na retreat. Isang retreat ng pagdurusa. O Jesus, sa mga araw na ito ng pagdurusa, wala akong kakayahan sa anumang uri ng panalangin. Nadagdagan ang pang-aapi sa aking katawan at kaluluwa. O Jesus ko, nakikita mo na ang iyong anak ay humihina. Hindi ko na pinipilit pa ang aking sarili, ngunit ipinapasa ko lamang ang aking kalooban sa kalooban ni Jesus. O Jesus, ikaw ay palaging si Jesus sa akin. Her body was on the decline because of her sickness. Again, if you are new, Faustina was suffering from TB and having a disease on the lungs is like depriving your body of the air that you need to breathe. Paano ka makakahinga, no? Hihirapan ka definitely na huminga kapag ang may problema ay ang baga. At kapag ang supply ng oxygen sa ating katawan ay hindi sumasapat, hindi umaabot sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. The cells need oxygen. Every organ needs oxygen. Lahat yan. Yan yung nagbibigay sa ating selula ng buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating baga, nagkakaroon ng reproduction ng mga cells. May nabasa ako kahapon lamang tungkol sa baga, no? Na ang ating baga, the lungs, are indeed crucial in the production of cells and in the overall health of the body. Kasi po, mula sa ating baga, magdadala ito ng hangin o oxygen sa buong katawan natin. Itong bubuhay sa mga cells, gaya yung sinabi ko kanina. Yung oxygen na yan, sa pamagitan ng dugo, maaabot niyan yung iba't ibang bahagi kasi yun ang sa circulatory system, no? Kung familiar pa tayo sa ating pinag-aralan noon tungkol sa circulatory system. So yung heart at saka yung lungs magkatabi yan at mula sa baga, sa lungs natin, papasok yung hangin, yung oxygen na yan patungo sa ating puso sa pamamagitan ng ating dugo at lalabas din sa ating puso, paikot sa ating katawan. So kung konti lang ang oxygen na pumapasok sa ating katawan, hindi mo nanonourish yung mga cells. Yung kailangan niyang oxygen, hindi niya naaabot. Di ba po kapag hindi na tayo nakakahinga, kaya tayo namamatay, no? Una, hindi na din siya nakakaabot sa ating utak, yung oxygen na yun. Kaya kapag hindi ka na nakakahinga,
Hindi na sapat yun hanggang sa hindi ka na nga humihinga, no? Namamatay tayo. At yung utak din natin, nag-iiba. Kapag merong ilang segundo ka halimbawa na hindi na yung utak mo ay nakulangan ng oxygen. Halimbawa, nagkaroon ka, hindi ka nakahinga, ganun ano? Nagkaroon ka ng aksidente. So, naapektuhan ang utak natin. So, in the same way, because of the suffering of Faustina in relation to his lung disease or TB, mabilis yung pag deteriorate ng kanyang katawan. Hirap na siya. Ang sakit-sakit, no? That's why yesterday I was saying na maybe it is not just tuberculosis kasi grabe yung pain eh. No? She felt that her organs are tearing apart, no? Nagkakalansog-lansog yung kanyang mga organs, ganun ang feeling. So it was really very, very painful. So hinang-hina na siya dito. At sabi niya, hindi na niya kayang mag-keep up sa kanyang pananalangin. Imagine, paano ka magko-concentrate sa pananalangin kung ang tindi-tindi na ng sakit ng katawan mo. No? Kahit ako, kapag may matindi akong pain in the body, talagang may sakit ako, no? Nararanasan ko rin yan paminsan-minsan, na kahit itulog mo, andun pa rin, hindi na mawala yung sakit. Ano? Ang hirap na pong magdasal. Talagang hindi ka na, paano ka pa mag-chaplet? Maya-maya nga, yung chaplet ko, wala na eh. Lilimutan ko na eh. Salamat na lang pag nakatulog, no? Yung nagdadasal ka nakatulog, eh salamat kasi nga, di mo na uli mararamdaman yung sakit. So, you could just imagine the suffering of Faustina. Kaya sabi niya, I am not anymore forcing myself further. At isinusuko na lamang niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Kasi wala na eh. Sobrang pasakit na ito. Hindi na niya, parang wala na talagang kalutasan, parang hindi na siya gagaling, ganun ang pakiramdam niya. So, bahala ka na Lord, thy will be done. Tayo ay, kung titingnan natin, no, baka napakaswerte natin si Faustina kasi at the age of 32 years old na siya dito. So, bata pa siya tapos naranasan na niya. Tayo, may edad na tayo, no? Andito tayo, maybe sa panahon ito, marami sa inyo may arthritis na, may mga gantong sakit na na rheuma, ganyan. Luckily naman po ako ay nakakapagbuhat pa ng galon-galon ng mga tubig because I am still refilling for only two customers to serve. No? Nagbubuhat pa ako talaga ng tubig and I'm very happy. Na nung una reklamo ko kasi nakakapagod, ang sakit, parang hindi ko kaya. Pero nasanay na yung katawan ko. So, it is a form of an exercise na kung wala ito, hindi ko magagawa ang marami. Baka may sakit na rin ako. So, mapalad ako pa rin. Hindi ko nararanasan ang rayuma, kung ano-anong pain ng mga kasukasuan, ano. Pero si Faustina, at a very young age, hirap na siya. So I would like to maximize my having a good body, a good health. No? So I maximize to in saving more souls. Kung hindi ko ini-invoke si Faustina kasi ini-invoke niya na yung suffering pa, more suffering for the salvation of more soul. Ako, hindi ko din ini-invoke. Ang mas lagi pa ay yung panatilihin ko ang mabuting kalusugan ng aking katawan upang sa gayon ay mas makapaglingkod pa ako sa marami. No? Kaya makikita nyo, kahit nagpupuyat ako, nakakagawa pa rin ako, no? Functional pa rin ako. At yung mga bagay na hindi na nagagawa ordinarily ng mga kaedad ko, no? Nagagawa ko pa rin. So, nitong mga nakaraang linggo, yung sunod-sunod na araw na corporal work of mercy para tulungan yung mga nakasalanta ng bagyo. Nakakatuwa kasi hindi ako nakakonfine sa bahay para magdasal lamang, kundi nasa labas in action. Sa bahay, praying, sa simbahan, nakakasimba, no?
At paglabas, nakakatulong sa maraming kaluluwa.